Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor Jeff. Magandang umaga. How you doing today, Pastor? Good morning, chat. Good morning, Maricel. Of course, Good every day is a good day. morning. Yan. Every gising is a blessing. Good Grabe. morning. Good morning. Buti ka pa dyan. Parang ang lamig-lamig sa kinalalagyan mo. Dito ang init, Ay, Pastor. sobra. Medyo nakakainggit yung background mo dyan, Pastor. Oo Ha? nga. Ramdam ko ang lamig. Mukhang malamig dyan sa Tagaytay, ah. Malamig dito sa Santa Rosa. Sa Nubali lang. Oo nga eh. Pero Pastor, eto na ha. Nag-aabang sila sa magandang balita na hatid mo sa atin ngayong Lunes ng umaga. Anong meron tayo dyan, Pastor? Well, of course, katapos lang po ng Easter Sunday na tinatawag natin Happy Resurrection Day. Pero may tanong lang po ako sa inyo. Ano po yung susunod? Ano po ba yung, alam mo na buhay ang Diyos na sinasamba mo, right? Sineselebrate po natin yan. Ano po ba talaga yung implikasyon na nabuhay si Kristo mula sa pagkakamatay doon sa krus nga? So, ngayon po, pag chinek natin yung buhay natin, ano ba yung nagawa niyan sa kaalaman mo na nabuhay siya muli? Sabi po sa 1:11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." Sabi po ito ni Jesus sa magkapatid na Mary at Martha, "I am the resurrection and the life." Kung meron daw po tayong pananampalataya sa ginawa niya na yun, sa gagawin niya na yun, na mabubuhay siyang muli, kahit daw mamatay ka physically, muli ka rin mabubuhay eternally. Alam mo, hindi po pala enough na may knowledge lang tayo na buhay ang Diyos natin. Kasi po, it's one thing to have faith, it's another thing na to act on it, yung makikita sa buhay mo. Naalala ko ni kwento, Maricel at Chani, Charles Blandin, isa siyang sikat na tightrope walker noong pong 1800. Yung tumatawid sa lubid na may hawak lang na kahoy. Alam niyo, nung araw pinapanood ng mga tatay niyo yan. Alam niyo po, tinawid natin Niagara Falls, naka-wheelbarrow, may hawak pong kartilya. Kung ano ginawang gimmick na to, nagluto ng omelette sa gitna ng lubid, habang nando sa gitna ng Niagara Falls. One time, tinanong yung audience niya, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid sa kabilang side na may pasan-pasan na tao sa likod? Sigawan yung mga tao, "Yes, you're the great Blondin." And then tinanong niya, "Okay, kung naniniwala kayo, sino magvo-volunteer?" Tahimik lahat. You see, ganun din po minsan. Naniniwala tayong buhay ang Diyos natin, pero sa pang-araw-araw mong pamumuhay, kumusta po ba how you treat others? Kumusta po ba how you live your life? Kung alam mong buhay ang Diyos, iba-browse mo pa rin ba yung mga binabrowse mo na yan pag nag-iisa ka dyan sa kwarto mo? Pag alam mong buhay ang Diyos at sinabi niya magpatawad, magpapatawad ka ba or kikimkimin mo yung galit? Kasi kung naniniwala tayong buhay ang Diyos, ang na-conquer po niya sa cross is conquered sin and death. Wala na raw pong hawak sa atin ang kasalanan at ang kamatayan. Yung po yung na-overcome niya. Yung po yung naging victorious siya sa cross. Nung siya mo'y bumangon sa cross na sa pagkamatay, na-overcome po niya ang sin and death. Ibig sabihin, ikaw ngayon na parang feeling mo, paulit-ulit lang yung kasalanan mo, you have the power to say no to sin. Because your God, Jesus Christ, has risen from the dead. So as we end, ikaw na merong pamumuhay na may guilt, may shame, in bondage to sin, addiction, pornography, anumang yung bandage na yan, make sure na alam mo at pinaniniwalaan mo, you have found a new freedom, new identity, and new purpose in Christ. Anong lumang buhay ang pinipilit mong bumalik-balikan? Naniniwala ka ba na may kapangyarihan ng Diyos mabago ang buhay mo ngayon? Because sabi niya, lahat na nasa sa Kanya, the old is gone, the new has come. Ulitin ko po, 1:11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." Ay manalangin, Panginoon, nawa Lord, ito'y mga katuruan na hindi lamang hanggang nguso namin, kundi kailangan bumaba sa puso at isipan namin. Lord, naniniwala kaming nabuhay ka, sinelebrate namin yan kahapon, kung ano-anong gimmick ang bawat establishment, may mga Easter egg pa na hindi ko alam anong kinalaman nun. Pero Lord, alam lang namin na buhay ka. At ikaw ay buhay at nag-i-intercede na mamagitan sa amin between the Father at sa amin ng mga makasalanan dito sa lupa.
Tulungan mo kami, Panginoon, na ipabuhay to na may katotohanan sa amin at hindi lang lip service, na ikaw ay buhay at ikaw ay patuloy tumutulong sa amin. Salamat, Panginoon, at hindi ka na natiling nakaratay sa pagkakamatay. Ikaw ay nabuhay upang kami mapagbigyan ng panibagong pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Jeff. Mabuti na lang, wala akong Easter egg hunt kahapon. Yan. Alam mo, yan din sinasabi ng nanay ko eh. Sabi niya, alam mo yung mga Easter egg hunt na yan? Wala yan ng panahon nyo eh. Ngayon kasi activity for kids yan. Yes, oo. Tsaka Yeah. matindi ang mga ang mga tradisyon na sinusuot noon. Mga bagets tayo. Yeah. Diba? Yeah. Uy, kapag Sana lang. Easter Sunday, pinaka-best Sunday dress talaga isusuot mo sa church. Ganyan. Tama. Dapat pinaghahandaan talaga natin pag ang pupuntahan natin si Lord. Yeah. Yung ibang bagay nga pinaghahandaan mo, lalo na pag pupunta ka. 'Di ba? Para mag-praise o to praise the Lord or pumunta sa simbahan. Pero Pastor Jeff, maraming salamat kahit nandyan ka sa Nuvali o sa Tagaytay. Kasama ka namin ngayong Easter Monday. Of course. Tayo pa. Basta nandiyan si Ate Maricel. Yeah. Hindi tayo mawawala. Buti na lang di Ayan. tayo iniiwan ito ni Tita Mase eh. Oo, iwanan na tayo Syempre ng lahat, naman. wag lang si Tita Mase. Maraming salamat, Pastor Jeff. Meron ka bang last few words para sa ating mga kapatid na listeners and viewers? Well, maraming salamat kay Dr. Victor Gozali, kay Trina at Junjun Gala for always listening. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Yan nga po si Pastor Jeff Eliscopides para po sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.